Malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Ombudsman sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng manumalyang flood control projects. Ayon mismo yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Git pa ng Malacanang, patunay lamang ito na walang selective justice sa administrasyon. Ang detalye sa report ni Clazel Pordilia. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Bungad pa lang ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangalanan niya ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Ombudsman kaugnay ng maanumalyang mga proyekto kontra baha. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Hindi lamang kadugo pero taga-suporta ni Pangulong Marcos si Romualdez sa politika. 3 taon siyang namuno bilang House Speaker at ngayon sinasabing sentro umano ng bilyones na kickback sa flood control scam. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Bago yan, may mga nakulong ng kontratista, opisyal ng gobyerno at ilang mambabatas. 25 bilyong pisong pera at ari-arian ang mga nabawi, naparalisa at naipreserba ng pamahalaan mula sa mga akusado. Naibalik na sa National Treasury ang 800 milyong piso. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sentro ng sona ng Pangulo nakaraang taon ang pagbulgar at pagbusisi sa flood control scam. Kaya giit ni Senator Mig Zubiri. Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Hindi naman ikinagulat ni Senator Erwin Tulfo ang pagbanggit ng Pangulo kay Congressman Romualdez. I've been hearing already na the President was disappointed last year pa lang na may nagsabi na sa kanya na itong mga leader ng both houses of Congress involved, etc. Tapos I was very disappointed and then nalaman niya na sabit yung cousin niya. Pero it doesn't have choice kasi binuksan niya yung flood control. He could have just shut his mouth and did not talk about it. Pero gusto niyang tuldukan na siguro itong corruption kaya dito sa flood control. Tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na pinakatapat ang naging sona ng Pangulo. I think ito yung isa sa mga pinaka-honest at pinakaklarong sona at ang gustong mangyari lang ng Pangulo simpigang. Magtrabaho tayong lahat. Dahil ang daming hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Sabi naman ng Malacanang ang pagpangalan ni Pangulong Marcos sa kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez ay refleksyon lamang na walang selective justice sa kasalukuyang administrasyon. Kaya nga po maraming masyado agad judgmental. Kasi even before, sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nilang mga ebidensya, ay igagalang po natin.
Sa harap naman ng paglaban sa katiwalian, patuloy ang pag-ahon ng gobyerno sa mga labis na tinamaan ng mahal na presyo ng gasolina na nagdulot ng pagsirit sa presyo ng bilihin, dulot ng gera sa gitnang silangan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Karagdagang 58 bilyong pisong pondo ang inilabas para mapabilis at mapalawak ang pagbibigay ng tulong pinansyal at saklolo sa mga OFW, tsuper at operator, consumer, magsasaka at mangingisda na sinalpok ng pagsipa ng presyo ng langis. Sa kanyang sona, inanunsyo ng presidente ang paglalagak ng 60 billion pesos na pondo na magtutusto sa pinalawig na uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Sa ilalim na pinalawak na uplift, target ng administrasyon na mabenepisyuhan ang 7.5 milyon na mga pamilya sa buong bansa. Clay Zalpardilia para sa Bayan.